Good day. Para sa video na ito is we're going to discuss the one of important of Python library na ginagamit sa mathematics, statistics, at data science. At ito ang NumPy. The word NumPy is, alam naman natin na short term lamang siya ng numerical Python. Ginagamit ito para sa mabilis at magandang proseso ng numerical data at mathematical operations. Napakalaga nito lalo na sa linear algebra, matrix operations, scientific computing, at machine learning. Sa video na to, um, is aalamin natin ano ang NumPy. Ano nga ba ang kakayahan nito? And paano ito install? Ano yung mga halimbawa ng program, mga example program, and ano ang kahalagahan ng programming at mathematics. Ang NumPy kasi ay isang third-party Python na ginawa upang mapadali ang paghawak ng arrays at mathematical computations. Sa normal Python list, alam natin na medyo mabagal kapag malalaking data ang ginamit. Pero sa NumPy, mas mabilis ang computation dahil optimize nga ito at para sa numerical processing. Isa sa pinakamahalagang feature nito is yung paggamit ng arrays. Ano nga ba ang arrays? Ang arrays ay parang listahan ng mga values na nakaayos sa isang structure. Katulad nito. Sa arrays kasi is gumagamit tayo ng bracket. O ito yung example ng value niyo. Example kaya natin. One. Ito yung example ng value. 4, 5. Then, bracket. Yan. Sa NumPy, gumagamit tayo ng arrays para mas mapabilis yung operation tulad ng addition, multiplication, matrix computations. Now, sa baging ito, bago tayo mag-programming, tuturo ko muna kung paano i-install yung NumPy gamit ang Python sa ating computer. Since na-download ko na yung Python sa computer ko, no need na tayo mag-download ulit. And yan. Buksan natin ang command prompt para install natin yung NumPy. Command prompt. Type natin ang pip install NumPy. Since na-install ko na yung NumPy sa sa idle ko, type natin yung Python para makapag-type na tayo. Since na-install na, pagtapos nito, pwede natin i-type ang import NumPy as np. Since wala siyang error, ibig sabihin successful yung pag-download natin ng Python, ng NumPy. So, mag-try tayo gamit ang arrays. Equal np parenthesis bracket 1, 2, 3.
then print. Yun, lumabas na yung output is naka-bracket pa rin siya, naka-erase pa din siya, 1, 2, 3. Yan, yun lang. Then, mag-try pa tayo. Try natin sa idle. Open tayo ng idle. Yan. Kita ba? Try natin mag-import. Import numpy as np. Then, magbigay tayo ng variables to represent the function np array. And b equals np point array and parenthesis bracket 4, 5, and 6. Yan. Print a plus b. Now, tsaka natin siya i-run. Kaya tayo kung mag-run siya. Yan, mag-run. Ang sagot natin is, ang output natin is 5, 7, and 9. Bakit naging 5, 7, and 9? Pinag-plus lang yung dalawang function natin. It is 1 plus 4 is 5. 5 plus 2 is 7. 3 plus 6 is 9. So, ayan ang lumabas sa computation. Now, sa multiplication, same function tayo nang gagamitin. Ang papalitan lang natin is yung plus. Gagawin natin siyang times b. Now, i-run natin. Ayan. Ang lumabas ay 4, 10, 18. Bakit 4, 10, 18? Minumultiply nito ang bawat corresponding elements ng arrays. Kaya yun lumabas. Isa pang mahalagang gamit ng NumPy ay ang matrix operation. Ito yung example niya. So, type tayo ng matrix here. NP matrix. 1 and 2. 3 and 4. Then, print natin ang matrix. Then, run. Yan. Pwede din natin kunin yung transpose. 2 times to siya eh. So, pwede rin natin siyang kunin yung transpose. Palitan natin yung print. Lagyan natin ng T sa dulo. Then, run natin. Ganun din.
ay ano pala ang transpose? Ito yung pagpapalit ng rows at columns ng matrix. Kita naman, napalitan siya. Napalitan yung kada rows. So, napakalaga nito lalo na sa linear algebra at engineering computations. Now, we're going we're going to try the statistical functions. Pwede rin gamitin ang NumPy para sa statistics. Now, maglagay tayo ng example program. Lagay tayo ng data here. NP array 10, 20, 30, 40, and 50. Print NP mean data. Bakit nga ba NP mean data? Kasi kinukuha nito ang average or mean ng data. Try natin siya i-run. Kailangan lumabas ito ay 30. Yan, 30. And yan, gaya nga ng sabi ko kanina is, ang NumPy talaga ay sobrang mahalaga and napapabilis or mas pinapadali nito yung buhay mo. Lalo na sa pag-compute ng mga numbers, arrays sa Python. Malaki ang tulong nito lalo na sa data analysis at programming dahil nga mas efficient at accurate ang mga calculations nito. And yun lang. Thank you po sa pakikinig.